Pagkatapos po nating maunawaan ng commitment, kaya tayo ng ganyan. Ito po yung introduction sa ating pangalawang session. Ano mo ang mas mahirap? Self, others, o charismatic? Ano yung mahirap sulatan? Self, ano? Ang hirap-hirap pagkasarili na pag-uusapan. Diba? Kasi saan tayo susulat tayo, baka mamaya hindi naman totoo eh. Minsan magdadalawang isip tayo sa mga bagay na yun. Diba? Pero pag sa kapwa, ang bilis-bilis, no? Sa kapwa, ang bilis-bilis dito. Pero yung kabilisan niya, sa linya, dalawang linya, okay na yun eh. Diba? Pero pag sa charismatic, ang dami-daming sinasabi. Mahaba, kala mo na may tunay. Diba? Charismatic ka eh. Diba? Pero magaling sa sarili, ito questionable. In terms of commitment. Diba? Bakit to? Kasi dito lumalabas sa sarili yung pakahulugan ng humility. And that is the second session natin. Ano nga? The quiet strength of the humility. Okay? The quiet strength. Alam niyo yung kababaan ng loob ay isang, alam niyo yung tahimik na kalakasan. Yung mas mabuti ka pang hindi umiinig. Parang ganun yan. The quiet strength of the humility. Yan yung ating pangalawa. Diba? Sabi mo sa atin, rooted. Humility is the quality of being modest and respectful. Alam po ba sa Tagalog ang modest? Ano mo ba pakaunawa nyo sa modest? Mahingi? Pwede ba daw yun? Banaya? Manhi? Banaya? Diba? Yung pag ikaw ay tahimik, yung hindi palaimik, yung parang ikaw ay patinti magbibigay, diba? Yung parang hindi makabasag pinggan, that is modest. Na, yung hubang parang pagtingin mo pala mo itong bakang hindi makasalanan eh. Itong bakang hindi pala away. Meron gano'n. Humility, ito yun. Papasok mo tayo dito ha. Yan, set po natin. Okay? Kasi dito tayo nahihirapan. Magaling lang yung others eh. Kasi pwede tayo mangako. Paninindigan natin. Pero sa sarili natin, ang hirap. Ang hirap panindigan. Ang hirap din talaga ang sarili natin. Nandito nga tayo, pero ang isip naman natin, tawag sa ating mahal sa buhay. Kumusta ka na? Ang hirap ito, pero sa sarili natin, ang hirap. Very undeniable pagdating sa sarili. Okay? Sa charismatic, sabi ko sa inyo kanina, kita ko na kung ano ang unang sinasalita. Charismatic agad. Yung iba nga, inihuli ang selfie. Yung iba nga, inihuli yung self. Diba na? Pag sa sarili natin, ang hirap i-describe. Bakit? Babalikan ko yun. Yung sinabi ko. Kasi hindi natin makikita ang sarili natin sa liwanag. Mas makikita natin ang ating sarili, makikita sa kadiliman. Tanong natin yan. Kasi in times of joyous moment our life, hindi natin makikita ang tunay na pag-ugali ng ating pagkatao. Pero makikilala at makikita natin kapag tayo nahihirapan na, napapagod na, yung punong-puno na ba? Tsaka mo makikita, hanggang dito lang pala ang pasensya ko. Hanggang dito lang pala ang aking itatagal sa pakikisama dito. Ito yung PC. Ano nga ba yung tawag sa gano'n? Yung mang haba ng basta yun, umiiksi din ng PC. Yun. That is self. Pero magandang makita natin dyan,
Kung sa commitment din lamang, okay, ito, hindi pwede kasi maghiwalay ng commitment at humility. Di ba? Hindi pwede commit ka ng commit, pero wala kang kababaan ng loob, iyabang mo na nun sa buhay. O, hindi pwede, ito lang din naman, pero wala ka namang commitment. At hindi mo masasabi, hindi nagpapakumbaba. Kung wala, commitment. Okay? Para daw mas magandang makita ito, be open. Dapat kami bukas sa sarili. To clarify humility is not to encourage ourselves to see much more ourselves. Dapat mas makita daw natin ang sarili bago natin ma-recognize yung kababaan. Sa paanong paraan? Napakadaming paraan. Self-awareness. What do you mean by self-awareness? Okay? Ano ho ba yung self-awareness? Ano ba yun? Understanding yung kahinaan at lakas. Anong kahinaan mo? Diba? Understanding your strengths and weaknesses without exaggeration or denial. Okay? Ano yung kahinaan mo? Unawain at malaman mo ang kahinaan mo at ang iyong lakas. Alam mo yung kahinaan mo? Bibigyan. Self. Kasi kung bata ka pa, hindi mo naranasan yun. Ngayon hindi may pera na. Lahat ng gusto mo, yun. Tama, mali? Eh, ang lagi ko walang hinihingi sa nanay ko, Ma, ganda ng relo. Yung may nailaw, yung may mga transformer, ewan ko sa mga matatanda, kung naabutan pa yun. Ibig sa mga pambata, yung may nailaw pa, yung transformer, yung mga robot, yun, kapag nakikita namin pagpiestahan, amin mo kami magkakapatid, wala, hindi. Pero siyempre, paborito ko ng nanay ko, anak, bili na agad. Bili na, 15 pesos lang naman eh. Nailaw pa yun. Kaya pagpasok ko sa school, gagawin ako. Ang yabang ko. Bakit? Kasi bibigyan yung gusto ko. Masaya na ako nun. So doon pala nagmula. Sir, understanding your kahinaan ng lakas. Eh kapag ibigay mo lahat ng mga bagay nila, hindi mo makikilala ang humility. Impossible mong matutunan. Di ba na? Imposible yung matutunan yun. Yan. Mahirap yan kapag natutunan mo, hindi mo natutunan. Self-awareness. Pangalawa, humility is teachability. Ibig sabihin na natututunan. Okay? Pangalawa, teachability. Natututunan. Sa anong paraan? Being open to feedback. O, yung sinasabi ko sa inyo. Sa mga nagpabash, sa mga comments sa inyo, be open! Dahil mas kilala ng ibang tao sa sarili natin. Okay? Yan yun. Natututunan ng kababaan ng loob. Ang kayabangan natututunan din. But be open. Be open to feedback. Ano man ang sabihin sa inyo, tanggapin mo dahil yun ka. Simple lang mo maganda. Pangatlo, respect others. Respect others. Humility. Valuing others people. Ano mo may sinasabi? Yung bang hinay-hinay lamang sa pagsasalita sa kapwa. Yung sabi ko kanina, yung binitaw mo mong salita, hindi na kayang babago pa. Dahil yun na yung sinabi mo sa iyong kapwa. Matalas man, pangit man yan, mabuti man yan, hindi ngayon kayang burahin sa kapwa. Kaya na, respect for others. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Pang-apat. Tama po ba? Pang-apat. Service-mindedness. Service-mindedness. Okay? Anong ibig sabihin? Willingness to put others' needs ahead of your own when appropriate. Anong ibig sabihin? Yung unahin mo na ang kapwa bago ikaw. Okay? A humble person. A humble person reflects the goodness of the Lord. Yeah. Ang isang tao daw mapagkumbaba. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Uulitin ko, humility is not thinking less of yourself. Ano ba sa Tagalog yun? Ang kababaang loob ay hindi pinag-iisipang mabuti o pinag-isipan mong mababa ang iyong sarili, kundi pinag-isipan mong mas mababa ka pa sa sarili. Opo, napakalalim. No. Yung pinag-iisipan mong mas mababa ka pa sa sarili mo. And that is humility. Meron pa pala mas mababa pa. Sa tingin mo, iniisip mo, ikay marunong magpakumbaba. Kaya tayo pala nahihirapan dito sumagot. Ano ba yung aking ikukumin? Ipag-isipan mo pa yung mas mababa pa sa iniisip mong kababaan loob. Okay, ha? Di ba yung the power of yes is more than a promise? Ito yung humility, mas mababa pa, less humility. Ang ganda pa. Ito, more than a promise. Yung yes natin kung oo, oo. Kung hindi, hindi. Pero ang kababaang loob daw, in terms of commitment, ang kababaang loob, less of yours. Yung walang-wala ka na, ibibigay mo pa. Yung kakainin mo pa. Yung kakainin mo na, ay ibibigay mo pa. At yung ibibigay mo pang dapat kakainin niya, kinuha mo pa, ibibigay mo pa sa iba. Yun. Humility. Ito ho yung less. Pangalawa o letter A, ay letter B, sabi, a true humility, ang tunay na kababaang loob ay hinahayaang lumago ang iyong kapwa. Okay? True humility allows space for others to grow, lead, and be seen. Lumago, mamuno, at makita mo ang iyong kapwa. Lumago, mamuno, at makita mo lumalago ang iyong kapwa. And that is the true humility. Ibig sabihin, ilalabas mo yung sarili mo sa kapwa. A true humility, hayaan mo ang kapwa mo ang lumago, hindi ikaw. Sa totoong kababaan ng loob, hayaan mo yung kapwa mo ang sumisikat, hindi ikaw. Pero remember, ikaw yung nagpasikat sa kanya. Yung tatandaan natin, hindi yung nakikipagsabayan ka pa. Siya ang leader, gusto mo naman ikipinunutin. Paano yung dalawa? Kaya hindi, payabangan. Saan yung humility? Wala. But a true humility, hayaan mong lumago ang iyong kapwa at hayaan mong dalhin ka sa kabutihan para makita ang mas mabuti. Saan tayo lubog? Sa kababaang loob ni Jesus. Kaya nga yung sampol natin eh. Diba? Kaya nga yung maghuhugas ng paa, ang pinakamaganda na nakita sa buhay ng tao. Saan makikita na? Sa John
13, 14. Father, nasa kwarto pa po yung aming Bible. Nakarating na ng kwarto, nakakain na ng pakwan, nalimutan pa rin ang John 13, 14. Kung ako ng Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Okay? So, ibig sabihin pala, ang tunay na kababaan molded in Jesus is by setting example. Okay? John 13, 14. Okay? Ayan mo yun ha. To recognize humility is not just answering yes through the commitment. Ha? Yan mo yan. But a true humility is less yourself. Ano yung less? Kabawasan pa sa sarili. Di ba? Yung meron ka na, babawasan mo pa. Yung walang-wala ka na, pero kukuhanan ka pa. That is humility. Hindi mo yung pagmamadamot at pakitang ako. Lahat mo yun, bigay mo sa akin ng Diyos. Kailan ba ako nag-i-struggle ng kababaang loob? Sa tuwing pangalawa, para sa akin, ano ba ang ibig sabihin ng kababaang loob?